back here on Showbiz Central. He is one of Showbiz surprising discoveries described by one of his mentors as a diamond in the rough. Ngayong hapon na alamin natin ang istorya ng isang very talented actor who is first and foremost still a child. Please welcome on the show, Buboy Villar. Hello po. Merry Christmas sa'yo, Buboy. Merry Christmas rin po. Okay, so ngayon alamin natin kasi alam ko na recently, ito talaga yung Pasko na pinaka-masaya for you and pinaka-fulfilled ka dahil sa pamilya mo. So, panoorin muna natin, Buboy, the story of your life. Let's watch this. Sa isang industriya where everything seems to move too fast, young actors do seem to come and go. Pero sa kaso ngayon ng batang aktor na si Buboy Villar, it seems he has far too much talent to just watch his dreams fade away. Nakita ko yung ano niya, yung energy ng bata. He had the guts to be a performer. Tapos sabi ko, ang lakas ng desire. And then from then on, I adopted him into the production in our talent agency. Nag-audition kami sa yung Saido. So kasi kailangan ng sidekick or something na isang bata. So nag-audition siya, nakapasa naman hanggang sa naging mula nung nagtuloy-tuloy na, napunta na siya sa Jezebel. Siya na yung batang alalay ni Jezebel, ni Marian. He sings kasi, so he has a lot of, he's really multi-talented yung bata. Napakabait. Kahit mas bata pa siya sa akin, inaalagaan niya pa ako. Papunta na sa leading man. What makes Buboy special is that kung makapanood ka ng audition ng mga bata, si Buboy pa lang ang nakakatrabaho ko na kayang gawin lahat yon at magaling pumunchline, may tiyempo. At dahil na rin sa angking talento at sipag ni Buboy, na itaguyod niya bilang breadwinner ang kanyang buong pamilya. Ito daw, ibigay daw niya sa akin, tapos bigyan daw ng yung mga kapatid niya, mga yung hanap buhay, tapos iba daw sa kanya. Oo, yung sa kanya daw, yung malaking bahay na may swimming pool. Yun ang pangarap niya. Kasi pinapainan ko na nga, pagod na pagod, boy, matulog ka muna, magpahinga ka muna sa mga upuan. Minsan natutulog si Prispo sa kotse. Ngayon, despite coming from humble beginnings, nakabili na si Buboy ng sariling bahay, kotse at naipadama na sa kanyang pamilya ang isang Paskong puno ng walang katumbas na saya. First time na yung ganitong bahay na nakabili si Buboy ng bahay na ganito. Bahay talaga namin sa Cebu, kahoy lang. Kahoy. Walang ganitong bato. Puro up and down, ganun. Nagpapasalamat po ako kang Kuya Buboy ko na binilang kami ng mga bagay. Ano po. Tsaka mga mga sapatos sa mga kapatid ko po. But being a breadwinner can take its toll on anyone, much more on this young man. Kaya naman para sa mga taong nagsilbing pamilya na rin ni Buboy sa industriya, ito lang ang mahangad nila para sa aktor. Boy, you deserve all the privileges ng isang bata at saka yung karapatan ng isang bata. Tapos yung alam ko na ikaw ay masipag, masigasig at saka matulungin sa iyong kapwa. Ngayon gusto ko rin na minsan i-express mo rin yung iyong nararamdaman para sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Fact, may utang pa ako sa kanya. Ang Christmas gift ko sa kanya, sabi ko, isang buong araw ko sa kanya. Iikot ko siya, magmamall kami, anything goes. Gusto ko ang pinaka-best na life para sa'yo. Nade-deserve mo talaga yan. Sobrang mahal kita. Tsaka mag-ingat ka lagi. Salamat. At saka kumain ka para tumangkad ka. There you go. Parang napakadaming achievements na ni Buboy at 10 years old. First, Buboy, I wanna congratulate you dahil you're also part of Panday. Pasalamatan mo muna lahat ng nanood ng Panday, Buboy. Maraming salamat po sa mga nanood sa Panday. At saka doon po sa mga sa mga hindi nanood ng Panday. Sana po manood po kayo ng Panday dahil siguradong pinangganda po namin ito, pinaghirapan, madugo na eksena. Para sa inyo po to, mga kapuso. Yes! Tulad na ng paghihirap mo, getting into show business, hindi pa, Buboy. Napanood natin yung VTR. Gusto kong tanungin sa'yo, paano ka ba natutong umarte? Dahil napakagaling mong umarte. Hindi ko nga po alam kasi nung unang-una ko pong palabas, medyo bobo pa ako sa mga... pag sa mga lines, minsan mga lines ko
Ang hahaba eh. Lalo na pag kay Direk Mario, naku, natatakot ako kasi, ano ba, Buboy? Kalagan mo naman! Napakabubo mo! Ganon? Ako, terror director daw si Direk Mario. Pero, Takot ako, kaya doon ako gumaling sa kanya. Kaya, habang director ko siya, napipilitan akong, naku, Buboy, galingan mo kung ayaw mo mapagalitan. doon ang galing yon. Okay. Pero Buboy, alam ko kasi breadwinner ka din with your family, no? May point ba na minsan parang gusto mong humiga na lang and say, pagod na ako? Iba naman. Wala? Hindi po nagsabi ng ganon. Nagsabi po ako na sarili ko na, Boy, huwag kang susuko. Kaya mo yan. There you go. The dedication of a 10-year-old. I don't know where he gets it. Pero ito, Boy, alam ko na nag-Noche Buena kayo. Sa pinakita naman doon, nag-Noche Buena kayo. Alam ko na ikaw ang talagang naghanda noon and everything. Pero for you, meron ka bang wish or gustong gift para sa sarili mo? Meron pa po akong gustong bilhin. Laptop. Opo. Kasi, gusto ko rin matuto nun eh. Bobo rin ako dun eh. Okay, so gusto mo magka-laptop, gusto mo matuto. Kanina mo hingin yung laptop? Kunyari, may nanonood ngayon. Sa akin daw. Sino gusto mo yung... feeling ko dapat si Senator Bong Revilla. Or sa GMA Films daw. Balato, dahil sa Panday. Ayan nananawagan ako kay Miss Annette for you. Pero ito, seryoso naman. Alam ko kasi na ang reality talaga ng mga child stars, Buboy, merong dumadating na age na minsan nagiging awkward age na yan. And of course, napagdaanan ko rin yun when I was much younger, na you need to disappear for a while and not be seen, tapos saka ka babalik. May pinaghahandaan ka na bang ganong pangyayari in the future? Kunyari, naisip mo na ba yun? Naalin po. Na kailangan mo munang mag-disappear after a few years or hindi? Kasi ngayon, sunod-sunod ang proyekto mo eh. Kasi, di ba, naiisip ko rin minsan pag tumigil ako ganyan dito, baka mawala na ako, mawala ng Buboy, wala na magpapataw sa mga tao. Ganon, kaya hindi ako titigil. Nandito pa rin ako para magpatawa. Okay, there you go. Alam ko sunod-sunod ang proyekto mo. Pero eto naman, Boy, alam ko balikan naman natin yung nakaraan mo. Kasi alam ko bago kayo lumipat dito sa Maynila ng pamilya mo, nandun kayo sa Cebu. So yun naman ang panoorin natin. Let's watch this. Nakabili man ngayon ng bagong bahay si Buboy, nananatili pa rin nakatayo ang dati nilang tirahan sa Cebu. Para bang nagsilbing isang paalala ng isang mapait na kahapon. Kami yung nakabili ng bahay nila ni Robert para pamasahin nila doon sa Maynila. Tapos, yung mga kama nila ito, dito pa rin, walang pagbabago. At dito rin ang kanilang lagyan ng kanilang singalong dahil si Robert yun mahilig magkanta. Dito. Tapos, itong parador pa rin nila, wala pa rin pagbabago. Sira pa rin. Dito, yung extension nila, refrigerator nila, nandito naiwan. Walang laman. Ang una nila, hindi pa namin natapon. Sa maliit na parting ito ng Cebu, unang nakipagsapalaran si Buboy bilang isang basurero upang makatulong sa kanyang mga magulang. Nung doon pa kami sa Cebu, kasi sa kahirap ng buhay, nangalakal po kami. Ama, gagayahin kita. Sabi ko, nak, hindi mo pa kaya. Sabi ko naman, kung ano na lang, paglaki mo na lang na. Sabi niya, hindi, ngayon ko nagagawin. Talagang mahirap sila, wala silang trabaho. Yung asawa niya, si Naomi, na Masora, kahit saan, sa Carbon, kaya pumunta niya. Yung anak niya si Robert, kahit saan merong